more than 21 or almost 22 trillion na magiging utang ng national government, no? As of now, yung debt to GDP ratio natin ay 66% na. 22-year high yan, yung 66%. So, pag umabot yan ng pag umabot yan ng ang tawag dito ng 22 trillion, malamang over 70% to GDP na, since hindi naman tumataas ang ating GDP pero lumalaki ang utang. So ang mangyayari diyan, manghihina yung piso, tapos baka maging inflationary pa to kasi nga may supply constraints dahil hindi na ma-manage ng ating gobyerno yung supply constraints ngayon kaya mataas ang inflation. Ma'am, ito pag-uusapan po natin itong panukalang budget nga natin na umaabot sa 7.2 trillion pesos para po yan sa susunod na taon. Mas mataas ito, 6% kumpara ngayong taon. Ano ho yung mga nakikita? Makatwiran ho ba ito? Lalo na sa kalagayan o sa kasalukuyan pong estado ng ating ekonomiya ngayon. Alam mo, napakaraming rason kung bakit ako nababahala dyan sa 7.2 billion na budget na yan. Ano? Trillion. Unang-una, galing siya sa mataas na base na. No? So in the past 4 years, alam naman natin na maraming insertions dun sa previous budget. So kumbaga parang pinasok na nila yung mga insertions na yun dito sa sa kanilang National Expenditure Program. So 7.2. Nung panahon ng previous administration, ang average lang yan ay less than 4 trillion. Ano? So ngayon 7 trillion na. So yan, isa yan sa pinakamalaking concern ko. Ikalawa, yung execution risk. No? So ano ibig sabihin ng execution risk? Yun yung paggamit mismo ng budget na yan. Kasi in the past nga, ang taas-taas ng budget pero ang GDP growth natin ay pababa. Kaya itong second quarter ay 2.3% na lang. Normally, pag malaki ang budget, so magiging stimulus yun ng economy para tumaas kasi dapat nagbibigay ng trabaho through the projects ang gobyerno. No? Pero wala tayong nakikitang pagbabago, imbes tumataas pa ang unemployment rate. Kasi ikatlo, ang pinakamalaking concern ko, uutang na naman sila kasi yung 7.2, ang program deficit niya ay 1.7 trillion. Okay? So kung idadagdag mo yan dun sa program deficit this year na 1.6, so malamang more than 21 or almost 22 trillion na magiging utang ng national government, no? As of now, yung debt to GDP ratio natin ay 66% na. 22-year high yan, yung 66%. So pag umabot yan ng ang tawag dito ng 22 trillion, malamang over 70% to GDP na, since hindi naman tumataas ang ating GDP pero lumalaki ang utang. So ang mangyayari diyan, manghihina yung piso, tapos baka maging inflationary pa to kasi nga may supply constraints dahil hindi na ma-manage ng ating gobyerno yung supply constraints ngayon kaya mataas ang inflation. So Opo. napakaraming concerns. Opo. Pero doon sa issue ng prioritization, sa tingin po ninyo, tama ho yung pagbibigay ng priority ng gobyerno. Ang sa ngayon, may pinakamataas po yung education, pumapangalawang public works, pangatlo yung health at pang-apat yung sa DILG at defense yung top 5 po na may pinakamalaking alokasyon po dito sa ating 2027 national budget. Anong masasabi po ninyo? Yun nga yung yun nga yung concern ko kasi in the past malaki nga yung mga budgets diyan kumbaga yung sinasabi nila sa press release nila ay mainly lip service kasi last previous years na naman talaga mataas ang budget sa education, sa public works pero anong resulta, 'di ba? Napakarami pang schools na hindi na itatayo or classrooms, tapos sa DPWH talamak ang corruption, walang napapanagot.
So malamang ganyan din ang mangyayari this next year. At next year pa naman, syempre mag-e-election na, no. So ang concern diyan ng mga politiko ay maka-raise ng funds para sa susunod na eleksyon sa 2028. Kaya napakalaki talaga ng execution risk diyan sa 7.2 trillion na yan. At sinasabi ko nga, in the previous administration, hindi yan tumataas ng 4 trillion, pero napakaraming naipatay yung mga gusali at mga airports tsaka mga pantalan So ngayon wala tayong nakikitang ganun. Kaya mababa yung efficiency, kumbaga hindi efficient ang paggamit nila ng budget. Mm-mm. Doon naman sa flood control projects, anong pangamba mo? Dahil nasa, kung hindi ako nagkakamali, nasa 107.4 billion pesos yung inilaang pondo para po dyan. Ma'am, ano po ang pangamba ninyo? Well, it remains to be seen kasi mga flood control ng naririnig mo ba ako? Yes, go ahead po. Oo, Jade? medyo napuputol-putol ng konti. Yan, ma'am. Okay na po, okay na po. Ah, yeah. Kasi ang concern ko nga dyan yung execution, no? So, kaya ba nilang itayo yan ng 1 taon? Tingin ko hindi naman kaya kasi pangmatagalan ng at least makapagbigay sila ng trabaho. Pero kung sabihin nila na next year wala nang baha, napaka-imposible nun kasi ngayon pa lang kitang-kita natin habagat pa lang ang dami ng nabahang regions, no? So, medyo talagang hanggang ngayon nababahala ako dyan sa budget na yan. Opo. Pero ang paglalaan ng pondo ay tama lang naman, ma'am. Doon lang sa execution yung medyo kayo nakikita yung parang may red flag talaga. At dapat yan ang matugunan ng pamahalaan. Tama ho ba? Hindi, actually, tingin ko sobrang taas yan eh. Sobrang taas kasi nga galing yan sa mataas na base tapos tinaasan pa. At yung mga previous budgets, may mga insertions doon na hindi talaga napunta sa taong bayan eh. Hindi napunta sa mga projects. Kaya kung tutusin, kung dati 4 trillion nakapagpatayo ng marami, bakit ngayon 7.2 trillion? Sobra-sobra yan. Opo, opo. Ngayon, lalo na, patuloy yung mga pagbabaha na nararanasan ng ating mga kababayan. Oo. Oo, so dapat Oo. yung pondo na yan, kahit sobra-sobra, mapunta doon mismo. Oh, pero ang tingin ko nga dahil election na sa 2028, marami diyan mga politiko na mag-aano na yan, mag-iipon na yan ng pang-kampanya nila, 'di ba? Gagamitin na nila yan pang-kampanya. Mhm, opo. At sabi po ng presidente, dinisenyo daw itong budget na ito panglabanan yung epekto ng gulo sa Middle East at matagal na El Nino na magpapataas sa presyo po ng pagkain. Ay, hindi ako naniniwala doon kasi nga wala naman silang long-term solution diyan sa oil crisis na yan, no? Hanggang ngayon walang pinapasang bill ang Kongreso tungkol sa price regulation, sa yung sa paggawa ng stock ng mag-stock tayo ng mas maraming langis, 'di ba? Para maibsan talaga in the long term yung ating problema diyan sa oil supply, no? Tapos wala naman silang binibigay na subsidy. Alam mo, isa pa nga palang concern ko, yung revenue, no? Kasi hindi siya tumataas kasing bilis ng expenditure kaya malaki nga yung fiscal deficit, no. So kung talagang kung talagang tapat sila sa gusto nila maging efficient, no, dapat tuunan din nila ng pansin yung revenue collection. Pero baka mangyari diyan magtaas na naman sila ng buwis kasi ang laki na ng utang eh. Yun ang concern ko diyan eh. So maraming Opo. imbalances sa budget. Lalo na, sila mismo nagbigay ng pahayag na nakatutok yung pondo sa edukasyon, sa kalusugan, sa kabuhayan, upang tulungan ang mga Pilipino sa gitna ng krisis sa ekonomiya. Yeah, asahan mo puro ayuda na naman 'yan. Kasi sa ayuda maraming leakage, no. So diyan sila kumukuha ng mga pangampanya. So
asahan natin na mataas na naman ang ayuda imbis na magbigay sila ng trabaho. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Ma'am Cora, ilan po sa mga alkalde nagsasabi na meron pa ring masasabi na may tutunog na pork barrel dito. Yun nga, sabi mo, insertion, parang halos magkatulad lang yata yan, no? Dito sa panukalang budget po natin. Kayo ba naniniwala din doon? Pinalitan lang nila yung pangalan ng pork barrel sa insertion or ano yun, unprogrammed funds, di ba? So, malamang yung mga program, yung iba dyan malilipat na naman sa unprogrammed kagaya ng ginawa nila in the past years, no? In fact, ang Supreme Court nga hinihingi yung BICAM report, di ba? Hanggang ngayon, ewan ko kung naibigay na nila sa Supreme Court kasi doon nagpapalit yung doon nagpapalit yung expenditure program compared to the government, yung GAA, yung GAA, yung General Appropriations Act. Cora, magandang umaga, si Admar po ito. Tumaas Hi, po Admar. at least 6% yung budget natin ngayon. Sinasabi nga na balik ulit yung pagpopondo doon po sa flood control po natin this year at dinidepensahan ito din ng ilang mga mambabatas. Meron nang naging vocal. Nagkaroon na ba ang gobyerno ng kumbaga parang nakagain na ba siya ng kumpiyansa para sa mga kababayan natin nitong nakalipas para kumbaga, ito i-introduce namin ulit na maglalaan kami ng pondo para dito sa flood control na naging sentro ng kontrobersya nitong mga nakalipas na taon? Paano magkakakumpiyansa? Hindi na isoli yung ninakaw, di ba? Kasi magkano ba yung nawala sa budget natin? Based on some of the research, more than 800 billion. Tapos ang sinabi ni Pangulo nung SONA, ang naisoli pa lang sa national government ay 800 million. Napakalayo pa niyan doon sa talagang nawawalang pera. Tapos ngayon, magbibigay na naman sila from our taxes ng additional funds for flood control. So, kung talagang tapat sila, dapat bawiin nila yung mga nanakaw. Tapos yun ang gamitin para sa flood control projects. Pero wala silang ginagawa doon sa issue na yon, di ba? Sa mga ninakaw. Yung mga contractors na hindi nag-deliver, nasa na yung mga contractors na yon? Bakit si Diskaya lang ang nakakulong? Opo, and dito po sa issue ng flood control, do you think na dapat hindi pa paglaanan na ito at ituon muna doon talaga sa mga key projects? Mas malaki ba ang ambag sa ekonomiya natin, ang mga malalaki, mga key projects, mga nasa priority program, mga dapat nasa programa allocation or mga programa po, kumpara dito? Kasi ang nababanggit, lalo na dun sa nalalaman natin sa Korte Suprema, itong mga malalaking proyekto na ito, talagang pinag-aralan ng husto, lalo na yung impact nito sa ating ekonomiya. Compare dito po sa mga flood control na sinasabi nga na nasa unprogrammed fund, pero mas naging priority pa. Ayun nga, so actually, importante talaga yung flood control. Kaya lang hindi nga nagagamit para doon. 'Di ba? Yung napaka-substandard, yung ibang ang ginawa, substandard, nagiba na dahil sa baha, no? So, napakababa ng tiwala natin na kayang gawin ng gobyernong ito, yung sinasabi nila. So, marami silang sinasabi, pero pagdating sa delivery or execution, wala nga. Ang sinasabing dahilan ng paghina ng ating ekonomiya ay dahil sa mababang paggastos lalo na sa infra. Do you think dito sa ganito kalaking halaga ng budget po natin, kung ito'y gagawin lang talaga sa tama, medyo makakabawi-bawi ang ating ekonomiya po, Ma'am Cora? Dapat noon pa kasi ang laki-laki ng budget in the last
4 years, no? Napakalaki. So dapat noon pa marami na silang naipagawa. Kaya nga lang napakalaki ng leakage, as in massive talaga yung leakage na nangyari in the past 4 years. So what gives us confidence na magagamit ulit itong 7.2 trillion na budget na to para talaga sa mga proyekto. So ako, wala akong masyadong tiwala sa gobyerno ngayon. Madaling magsalita, pero yung sabi mong gawin nila, hintayin natin kung talagang gagawin nila. Opo, Kasi sinasabi 2.3 lang, 2.3 nga lang yung economic growth eh. Kaya at nag-umpisa yung pagbaba ng economic growth bago pa magka-krisis sa langis. Ngayon, ibig sabihin hindi talaga efficient yung paggamit nila ng budget kasi dapat pag ganyan kalaking budget, dapat tataas ang economic growth mo. expect na rin po ba natin na pag-uusapan yung pagtaas, natataas din yung ating utang? Kasi alam naman natin po, yung atin pong nakokolekta, kita ng gobyerno, hindi naman po yata umaabot sa 7 trillion para matustusan itong mga proyekto na sinadjust ng ehekutibo na nagkakahalaga ng nasa mahigit 7 trilyong piso. So, asahan natin na mas lalong tataas ang ating utang po para sa 2027. Oo, na-mention ko nga kanina yung fiscal deficit, yung programmed deficit from this 7.2 trillion is 1.7 kasi yung program revenues nila ay 6.9 trillion lang, no? Ay, sorry. 6.9 trillion. So may deficit ka. Yung deficit na yun, uutangin na naman yun. So kagaya sinabi ko kanina, baka by 2027, umabot na sa 22 trillion, between 21 and 22 trillion ang utang ng Pilipinas. So sa makatuwid, tataas ang ating debt to GDP to more than 70%. Yan ang ngayon nga lang 66% to GDP, mataas na ratio na yan in 22 years. So since tataas pa ulit yung deficit, magkakaroon pa ulit ng deficit at utang pa sila, tataas pa ang utang, tataas pa ulit yung ratio na yan. So magiging all-time high yan siguro, no? Isa pa, yung pagbayad ng utang, lalaki ng lalaki, di ba? So ngayon nga lang, halos 50% ng nakokolekta nilang buwis ay napupunta lamang sa pagbayad ng utang. Kaya paano paano pa yung ibang programa na dapat nilang gastusan, no? Pinapayaman na lang natin yung mga bangko. So isa yun sa mga malaking concern ko, paano natin babayaran yan in the future? Ibig sabihin magtataas na naman sila ng buwis in the future. At iiwan nila yan doon sa susunod na administrasyon. So para masisi yung susunod na administrasyon, di ba? Pero actually galing yan sa kanilang yung katiwalian. Opo, at sinasabi nga na ang isang taon bago mismo ang taon ng eleksyon, ang budget niyan sinasabi ngang election budget nga itong 2027. Yes. Tingin niyo po nandun pa rin yung agam-agam na hindi talaga para sa kumbaga sa pangkalahatan para sa ating mga kababayan at maaring magamit pa rin po itong pondo na ito sa kabila po ng kanilang pagmamalaki na mas mababa daw po ang mga unprogrammed appropriations for 2027, pinakamababa since 2019 daw po, Ma'am Cora. Kasi naka-factor in na nga dun sa NEP yung dating insertions kasi hindi naman nila binaba yung yung budget, di ba? So yung pinagbasihan nila ng previous years, may mga insertions na yon, di ba? So tapos tinaas pa nila ngayon. So nandun sa program ngayon yung mga insertions in the past. So nasa DPWH, nasa education. Kung matatandaan mo, sinabi noon ni dating Education Secretary Sara Duterte na yung sinubmit niya na budget ng education was 5 billion. Natatanda mo yon? 5 billion. Alam mo kung magkano ngayon? 976 billion ang nilalaan para sa education. Bakit ganun kalaki?
Hindi ko maintindihan yan, appropriations na yan. Kasi yun nga, nung 2023, nag-submit ng budget ang Department of Education na 5 billion. Tapos, question niya kasi nung lumabas na sa GAA, naging 15 billion. Pero ngayon, 976 billion ang para sa Department of Education. Di ba mapapag-isip ka? Opo. Pero hindi questionable na ang education, yun talaga yung may pinakamataas na budget Oo, sa pero natin. Pero kung ikukumpara Bakit ganun natin, yung tinaas? opo, kung ikukumpara nga natin dito sa public works, sa 976 billion pesos, kung ikukumpara sa public works, nasa 644 lang billion pesos itong public works, medyo mataas. Itong public works ang ang pumapangalawa, no? At ang pangatlo, yung health 353, yung sa DILG 332 billion, sa National Defense 328 billion, transportation 302 billion, pero almost 1 trillion for basic education. So itong ganitong klaseng pondo, bagamat naintindihan natin top 1 ito, pero masyado lang malaki, Ma'am Cora? Sobra yung budget na yan. Syempre, nandyan nga yung mga leakage no, sa education, sa public works and highways. So, kumbaga, embedded na dyan yung kanilang campaign funds. Okay, so, of course, these are all speculation on my part, pero sobrang laki niyan. Kasi kung kukumparang mo nga dun sa mga previous budgets, sobrang laki yan. So I don't know kung saan ang galing yung budget na yan. No? At dapat talaga tignan yan or bantayan na ng taong bayan kung paano gagastusin yan, lalo na yung sa education na 976 billion. So bantayan nyo kung gaano karami ang bibigay na ayuda kasi ang tingin ko dyan, mapupunta sa ayuda karamihan dyan eh. Ililipat yan sa unprogrammed eventually. Opo. Sa 2023 national budget, ayon sa Department of Budget and Management, 2023 ito, nasa 852.8 billion pesos ang budget allocation. Kasama na yung DepEd, mga SUC, CHED, TESDA. 2023 ito sa DepEd alone, nasa 710.6 billion pesos. No? So, ang taas ng itinaas simula noong 2023 hanggang sa kasalukuyan po. Sa tingin niyo po, sa dapat na pagtuunan ng pansin sa ating pangbabudget po for 2027, anong sektor po Ma'am Cora? Actually, okay naman yung priorities nila eh. Okay lang. O, you give priority to education, public works, kasi syempre yan ang nagtatayo ng mga infrastructure, sa health, no? Because you have to invest on health. At of course, ako gusto kong bigyan ng priority ang agriculture. Kasi para maging may sustainability tayo pagdating sa pagkain, sa food supply. At saka dapat pag-isipan nila magbigay ng budget para sa energy. Kasi kailangan natin magkaroon ng sustainable energy supply. So parang walang energy dyan sa kanilang priority di ba? Pero sa akin, okay naman yung mga top 3 nila. Pero sa totoo lang, yung execution pa rin ang talagang tinatanong ko. At saka yung laki ng budget na yan. Kasi gahigante na yung budget na yan. ang daming syudad na ang pwedeng ipatayo niyan sa totoo lang. Opo, nabanggit mo kanina, nais nyo ang agriculture. Sa agriculture, nasa 261.7 billion pesos ito. Nasa pumapang 7 ata sa kanilang priority. Itong mas mataas ang transpo, mas mataas yung national defense, mas mataas yung sa LG, no? Bago mag-social welfare, yung DSWD, ang DSWD 241, ang Agri 261 billion pesos na pwede, kumbaga, sabi mo nga, masyadong mataas lang yung sa education, 900, baka pwedeng kasi ang Agri natin ngayon, Ma'am Cora, ay medyo nasa balag ng alanganin kasi merong mga pag-ulan, tapos meron pang super El Nino.
na timingan pa ng mataas na presyo ng krudo. So asahan natin sa 2027, yan ay makakaapekto ng lubusan. Pero siguro dahil masyado tayong nakadepende sa importasyon, kaya ganito lang ang pondo natin siguro, Ma'am Cora. Oh, talaga nakakalungkot kasi agriculture, alam mo, napakarami nating pwedeng gawin dyan. Ang madalas naririnig mo, farm to market. Dapat hindi lang hindi lang farm to market, dapat planting to market, no? So sa pagtanim pa lang, meron na silang ginagawa kasi yung farm to market na harvest na di ba? So, dapat bigyan talaga ng priority yung production, hindi yung, well, kasama na din dyan yung yung distribution, no. So dyan talaga tayo kulang sa production support kasi hindi mechanized, there's not enough support for the farmers, yung sa insurance nila, tsaka yung mga seedlings and whatever. Kulang-kulang yan, tapos pati sa fertilizer, pati sa insecticides, Ngayon meron kang risky na problema sa Bacolod, 'di ba? Yung peste. So anong support na bibigay nila? Parang late na nga yung support kasi nasira na yung mga crops nung peste ngayon. So isa yan sa talagang concern ko yung agriculture kasi matagal nang hindi nabibigyan ng pansin yan. At sinasabi mo nga, kasi madalas tayo mag-import, kasi dyan sa import, nandyan ang smuggling, di ba? Napakadaling mag-smuggle pagka nag-i-import ka. Ma'am Cora, sabi mo nga, ang ating economic growth, o baga ang outlook po ninyo ay pababa yung ating projection, ano? Sa tingin po ninyo, saan kaya umaaring makakuha ng sources ang pamahalaan para po sa, sabi mo, napakalaking pondong ito para sa ating bansa sa susunod taon? Anong ibig mo sabihin sa sources? Sources, itong 7.2 trillion pesos, sa tingin po ninyo, baga may pagkukunan tayo ng sapat, tapos may utang pa tayo, tapos yung ekonomiya natin bagsak. Yun nga So, uutang na uutang, di ba? Kasi lalo na kung hindi nila maabot itong revenue target nila na, hindi pala 6 point, ano ba to? 5.2 or 6.9. Pag hindi nila yan naabot, baka lalaki pa more than 1.7 trillion ang utang. Kasi parang nakita ko yung projected growth nitong revenues is about 10% Pero, sorry yung asa ko maingay. 10%. Pero sa totoo lang, in the past, hindi naman lumalaki ng 10% ang ating revenue collection kasi marami ring leakage dyan Marami ring leakage dyan sa revenue collection. Lalo na yung mga malalaking taxpayers, minsan hindi talaga nabibigyan ng tuon yung totoong dapat bayaran nila, no? Pero sa kasalukuyang sitwasyon natin, yung mga mayayaman ho ba mas lalong yumayaman at yung mga mahihirap ay mas lalong naghihirap? Ito ang tanong ko sa iyo, Jade. Sa tingin mo, yung mga nakatanggap ng maleta, nagbayad yun ng tax? Di ba tax-free yung maleta? Yes, oo. Ilang billion yon? 800 billion supposedly, according to the soldiers, no? Yung 800 billion na yun, walang tax na nakolekta doon ng gobyerno. Kasi madalas kasi na parang na-hype yung mga top 10 richest personality o mga personalidad, Ma'am Cora. Hindi baga mai-equate mo doon sa sitwasyon ng mga kababayan natin, mas lalong naghihirap. Your thoughts on Yun that? nga, actually, mali yung timing nila sa akin. Hindi dapat yung hina-highlight ngayon kasi marami naghihirap, no? So, dapat hindi masyadong hina-highlight yung mga top 10 na yan kasi wala naman pakinabang yan sa kabuhayan ng mga tao. Dapat ang ginagawang kwento ngayon, ano bang ginagawa nitong mga korporasyon na to na napakayayaman? Ano bang ginagawa nila para sa mga mahihirap? Dapat yun yung kwento. Kaya medyo na ano rin ako doon sa kasi dati na nga dati na nga linalabas yung news na yan. Kaya lang sa akin yung timing ay hindi maganda. Opo. At isa pa, ang dinadahilan po ng gobyerno, inflation at krisis sa langis dahilan ng pagtaas ng kahinaan ng ekonomiya natin.
reaction Actually, to it? magiging inflationary itong budget na to eh. Kung hindi siya makontrol, no? Kasi, yun nga, may supply constraints tayo ngayon eh. Mababang supply at saka hindi naman, wala nga trabaho yung mga tao, no? So, parang hindi mo alam kung saan pupunta yung pera o kung gagamitin sa eleksyon, sa kampanya, magkakos yan ng inflation. So, ang mangyayari dyan, magtataas na naman ng interest ang Bangko Sentral. So, tataas ang interest rates natin. Tapos, pag ganun mangyayari, tataas ang inflation ulit kasi tataas ang cost of doing business at manghihina ang piso kasi lalaki nga yung utang. Tapos wala naman tayo nakikitang bagong investments masyado. Oo, at sa tingin mo, mauulit na naman, lalo ngayon, magsisila, papasok na tayo sa Burr months, ano? Mangangampanya na Oh. naman tayo ng 500 peso pang Noche Buena items. Ay, Parang, Diyos ko, talaga. Napakasaklap niyan talaga. Sana hindi na ulitin ng DTI yan dahil talagang, alam mo, mahirap na nga yung buhay. Parang paparamdam mo pa sa mga Pilipino na naghihirap sila. Parang wala, asa na ba ang compassion ng gobyernong to, no? Sana hindi na maulit yun. mm, Pero yun talaga, ngayon, itong third quarter, mas challenging kasi nga napakadami na ng mga bagyong parating, no? At ang mga malalakas na bagyo, normally nangyayari pa yan ng fourth quarter. Eto nga lang habagat eh ilan na yung nasalanta. Lalo pa pag magdatingan yung mga malalakas na bagyo nitong fourth quarter. Huli na lang, Ma'am Cora, sa tingin po ninyo, sa forecast po ninyo sa economic growth natin, lalo na this year, possible pa bang makakaahon tayo o talagang tuloy-tuloy na yung pagbagsak? Actually, kino-compute ko nga eh. Kasi 2.8 ng first quarter, 2.3 ng second quarter. So kung gusto nilang maabot yung ambisyon nila na 3.5 to 4.5, kailangan tumaas ang GDP ng more than 5% in the next two quarters. Parang mahirap na yun kasi kung walang masyadong investments at saka hindi nga efficient yung paggamit. Tas alam mo, nagulat talaga ako kasi bumagsak yung net factor income eh. Doon nakikita yung yung OFW remittances na maas lamang ng 1%. Kaya yung consumer spending nang hina talaga, naging 2 point something percent na lang. No? So yun, doon ako nababahala kasi hindi pa nga tapos yung gera sa Iran. So malamang yung mga OFWs doon at saka yung mga nag-uwian na dito, naapektuhan talaga yung pagpapadala ng OFW remittances. So yun, so medyo hindi ako masyadong tiwala na kayang maabot yung 3.5 to 4% to 4.5% na target ng gobyerno. At diskarte na lang, ano bang mensahe mo sa mga kababayan natin, papaano ba yung diskarte nila para po at least man lang, hindi sila mabigatan dito nga sa mga problema natin sa ekonomiya? Wala tayong magagawa, kailangan talaga magtipid ngayon eh, 'di ba? Kasi para humaba yung PC natin. Kasi hangga't ganitong nangyayari sa ating gobyerno at walang napapanagot dun sa katiwalian, tutuloy-tuloy lang 'yan kasi walang natatakot eh. Tapos isa pa, kampanya na nga, parating na ang kampanya, no? So next year, puro politika na yan, politika na ang pag-uusapan. Wala na masyadong pansin ng ekonomiya niyan next year. Maski sinasabi nila ngayon, itong budget na to para sa ekonomiya. Siyempre, pinapapasa nila yan eh. So, ang sinasabi nila yung gustong marinig ng mga tao. Pero next year, pag napasa na yung budget, kakalimutan na naman nila ang ekonomiya. Opo. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyo pong oras. Good morning po sa inyo. Salamat, Jade at Atmar. Have Ayan. a nice day. Yes po. At yun po mga kababayan, si Ma'am Cora Zon Guidote, isa pong ekonomista at investor relations specialist. Ang ating pong nakasama na pakinggan ngayong umaga.